Bago yun, gusto ko magkwento noong mga 1950s ay very strong yung racial discrimination sa Amerika. At kahit sa restaurant na business area ay may mga tinatawag na segregated restaurants. Meron yung para lang sa mga puti. Meron naman yung, okay, welcome yung mga itim or colored people, pero hindi sila pwedeng kumain sa loob ng restaurant. Okay, pwede silang mag-order, pero kukuhanin nila sa likod ng pinto ang kanilang pagkain. So yun yung sitwasyon noong araw sa Amerika when there was like a very strong racial discrimination. Ang pintuan na kukuhanin ng mga blacks yung kanilang pagkain ay sa likod. Yung sa harap, hindi sila pwedeng pumasok. Okay, kumbaga may dalawang pintuan. Pero pagdating sa kaligtasan, iisa lang ang pintuan, iisa lang ang daan. Amen ho ba? Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya iisa lang ang daan, si Kristo lang po. At yun po ang sineselebrate natin every Reformation Day. Yung 5 solas, kasama dito yung tinatawag na Solus Christus, Christ alone. Sa pamamagitan lang ni Jesucristo, tayo ay maliligtas. Amen ho ba? Kaya this coming October 31 ay inaanyayahan ang lahat, lalo na yung ating mga leaders, para sa ating Reformation Day celebration. Bali, ang tema natin is Reformation Fire, Living the Reformer's Spiritual Legacy. Doon po sa main auditorium ng PTS, ng ating National Seminary. Kararating ko lang sa Cebu at nagkaroon ng meeting ang mga pastors kasama yung mga elders ng whole Philippines. At marami tayong mga Bible schools, mga 10 all over the Philippines. Pero ang pinaka-main na seminary natin ay ang PTS. At prinomote natin doon yung Reformation Day celebration. So lahat po ay inaanyayahan this coming Friday para sa ating Reformation Day celebration, wherein aalalahanin natin yung ginawa ng Panginoong Diyos para maibalik sa Biblia yung pag-aaral natin, lalo na sa ating simbahan. Okay, so yun po. Ang tanong ngayon para sa message is, how can we be saved through Christ? Paano tayo maligtas sa pamamagitan ni Kristo? Yes, sa pamamagitan ni Kristo, pero paano? Sa Romans na nabasa natin kanina, may mga expressions about kung paano tayo maliligtas. Una, number 1, sa next na slide, tingnan natin yan. Basahin natin ng sabay-sabay. Commit your heart to Christ. Okay. Yung puso natin nakakommit, nagtitiwala, naniniwala, nananampalataya kay Kristo. Yun po yung ibig sabihin nun. Yung emphasis on the heart believing in Christ. Yung puso natin committed to Christ. Hindi po yung committed, yung utak, hindi po yun. Okay. Committed yung puso kay Kristo, na siya lamang yung ating tagapagligtas. Basahin ko ulit yung passage natin, Romans 10:8 hanggang 13. On the contrary, what does it say? The message is near you, in your mouth and in your heart. Okay. I-emphasize muna natin dito yung in your heart. This is the message of faith that we proclaim. Alright. So makita natin dito na ang tinutukoy ni Pablo
ay patungkol sa pananampalataya na nanggagaling sa puso. Okay? Pananampalataya. So the message of faith that we proclaim. If you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart, yan po yon, believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Okay? So, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, believing in our heart that God raised Him from the dead. Kasi si Satanas, naniniwala rin kay Hesukristo. Naniniwala rin. At sabi ni James, siya ay nanginginig pa. Pero yung tinutukoy dito ay yung saving faith na nanggaling din sa Panginoong Diyos. Papaliwanag natin yan mamaya, ano? Resulting in righteousness, and one confesses with the mouth, resulting in salvation. So sa passage na ito, na-emphasize kung gaano kahalaga yung puso natin na naniniwala kay Hesukristo. Right? And this is the message of faith. Ang faith po, ito ay regalo din ng Panginoong Diyos. Parang kamay. Para tanggapin natin ang biyaya ng Diyos. Halimbawa, yung kamay ko na ito, bigay din to ng Panginoon, yung aking kamay, para tanggapin ang regalo ng Panginoong Diyos. So, ganun din yung pananampalataya natin. Now, may isang illustration tayo dito. Ang isang very famous na tightrope walker doon sa Niagara Falls sa Amerika at saka Canada. Nandun po yung Niagara Falls. And very interesting, itong si Charles Bondin ay naglagay ng lubid doon. At kinaya niyang maglakad sa lubid. Nangyari yan na napakatagal na. 18-something, mga 1859, mga ganun, ano, matagal na. Habang siya ay naglalakad at pinapakita niya sa mga tao, palakpakan yung mga tao. At ang sabi niya, kaya nyo ba, naniniwala ba kayo na itong wheelbarrow, kaya kong dalhin sa kabila? Sabi nila, naniniwala kami. So, sinubukan yung wheelbarrow. Pagkatapos, palakpakan yung mga tao. Ngayon, yung next naman, sabi niya, naniniwala ba kayo na kaya ko kayong dalhin doon sa kabila? Kaya ko kayong buhatin? Sabi nila, yes, naniniwala kami. Palakpakan sila. Pero nung sabi niya, okay, sinong gustong pumunta rito? Ayaw ng mga tao. Pero merong isang naglakas ng loob. Ang pangalan niya ay si Harry Colcord. Sabi niya, oh sige nga. Okay, ako'y naniniwala. So siya yung nag-volunteer. Nung siya ay binubuhat na ni Charles Bondin, natatakot siya. At gusto niyang ibabalanse. Habang nagbabalanse si Charles Bondin, na tinitigasan niya yung sarili niya at binabalanse niya rin sa sarili niya para hindi siya mahulog, ano? Pero sabi ni Charles Bondin, huwag kang gumalaw. Hayaan mo lang na ikaw ay maging part ng sarili ko. Ako na bahala sa'yo. Relax lang, sabi niya. So, ang ginawa ni Charles Bondin, nag-relax. At sila ay nakatawid. At dito sa illustration, pinapakita na minsan, nagsasabi tayo na, yes, naniniwala. Pero sa puso natin, kulang. Ito yung sinasabi ng passage natin. Believe in your heart. Yung meron talagang commitment. Yung meron talagang lalabas na evidence na meron kang pananampalataya.
lumalabas ang mabuting gawa, mabuting paglilingkod para sa Diyos, para sa kapwa. Ang pangalawa na expression na ginagamit natin ay yung confess Christ as Lord. Pakiulit nga. Okay. Yung passage natin, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So, pinapartner ito yung confess with your mouth sa believe in your heart. Okay. Una, in-emphasize ko yung believe in your heart. Commit your heart to Christ. And then dito naman yung confess with your mouth that Jesus is Lord. Confession is an outward expression of an inward reality. Kung totoo ang nasa loob, ilalabas ng bibig. It is an evidence of faith. Sabi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung punong-puno yung puso, kung ano yung laman ng puso, yun yung nilalabas ng bibig. Amen ho ba? Yung inawit natin kanina, di papayag na tatahimik lang. Okay, napakaganda yung inawit natin, ano? Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Yan po yung tunay na may pananampalataya, na hindi niya itinatago ang kanyang pananampalataya. Hindi pwede po yung sabihin mo, ikaw ay secret Christian. May nagtatanong, ikaw ba ay Christian? Secret? Oh, pwede ba yun? Sana all. Oh. Hindi pwede yung secret. Yung illustration ko dati na nabasa ko, may isang Kristiyano. 2 years na sa kumpanya, walang nakakaalam na Kristiyano siya, 2 years. Nung may isang naging Christian, excited siya, tuwang-tuwa siya at pinagsasabi niya na siya ay na-convert siya na ay Kristiyano. Pagkatapos yung 2 years na nandoon, sabi niya, ako po ay Christian din. Sabi ng bagong Kristiyano, 2 years tayong magkasama. Hindi ko alam na Kristiyano ka pala. So, nakakahiya po na yung claim natin ay tayo ay Kristiyano, pero hindi nakikita kasi secret. Pwede ba yun? Baka hindi totoo ang pananampalataya natin. Kasi sabi dito, yung combination ng confession with your mouth that Jesus is Lord and believing in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kaya magkasama yon. Yung ano nasa loob, yun yung lumalabas sa bibig. Diba? Pwede bang sabihin ng boyfriend mo o nililigawan mo or jowa mo, okay, mahal mo ba ako? Sabihin mo, secret. Oo. Diba gusto ng kwan na talagang sabihin mo? Hindi pwede yon. Kaya nga, ang challenge is, sa next na slide, be sure that your confession that Jesus as Lord flows from a committed heart to Christ. Dapat sigurado na talagang merong nangyari sa loob at lalabas sa bibig. Kasi meron din naman yung sabi dito sa Matthew 7:21 to 23, sabi ni Jesus Christ, puro bibig, pero wala talagang laman yung loob. Basahin po natin yung Matthew 7:21 to 23 ng sabay-sabay. Basahin natin. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you.
Away from me, you evildoers. Napakasakit. Akala ng mga to, sila ay gumagawa para sa Panginoong Diyos. Kaso nga lang sasabihin ni Jesus Christ, away from you, you evildoers. Kaya challenge po ito. Kasi marami pong mga naglalabasan ng mga kulto, mga religious groups na akala mo, nakakaengganyo sila. Ang dami nilang mga ginagawa. Maengganyo tayo. Akala natin tama yon. Pero sa bandang huli, sabi dito ni Jesus Christ, away from me, you evildoers. So, hindi lahat ng nagsasabi na Lord, Lord. Pero yung meron talagang nangyari sa kanilang puso. Meron silang commitment kay Kristo. Meron silang pananalig kay Heso Kristo. At sabi dito, the one who does the will of my Father who is in heaven. And what is the will of the Father? Sabi ni Jesus Christ, is to believe in Jesus Christ. Yan po yung will ng Father. Kaya nga, isinugo niya si Jesus Christ na kanyang bugtong na anak, mamatay sa krus. And whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Sa pamamagitan lang po ni Jesus Christ. Meron ding mga grupo na mga religious, nagkiklaim na mga Christians, pero hindi sila naniniwala na si Heso Kristo lang ang daan. Sa kanila, pwedeng dumaan ka kay Buddha, pwede kang dumaan kay Muhammad, pwede kang dumaan kay Rizal, pwede kang dumaan kung saan-saan pwedeng daanan. Pero dito, si Kristo lang. Solus Christus. Christ alone para sa ating kaligtasan. Ang panghuli po na expression is call on Christ for salvation. Sa 11 to 13, sa verse 13, basahin natin ng sabay-sabay. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Okay. Bakit tayo tumatawag sa pangalan ni Jesus? Why are we calling? Ang ibig sabihin nito ay parang ikaw yung nandoon sa kumunoy. Okay. Kinakain ka na ng kumunoy. Anong gagawin mo? Tatawag ka ng tsaklolo, ng tagapagligtas. Yun po ito. Anyone who calls on the name of the Lord. So, this is dependency sa Panginoong Diyos na siya lamang, si Kristo lang yung makakapagligtas. Wala nang iba. Sa next na slide, sabi dito, to call on the name of the Lord means turning away from self, sin, and other false saviors and turning toward Christ. Ito po yung ibig sabihin ng calling upon the name of the Lord, na siya lang yung tagapagligtas, na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. At nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Tinatalikdan natin yung ating kasalanan at humaharap tayo sa tunay na tagapagligtas na si Kristo lamang. Sa panahon na yon, ang tinatawag nilang Lord na tinatawagan nila ay yung Emperor. Emperor. Pag meron silang problema, pwede silang hihingi ng tulong sa Emperor. Ang example natin ay si Pablo. Kung basahin natin sa Book of Acts, nung siya ay nililitis, ang sabi niya, I appeal to Caesar. Yung Caesar na yon, Emperor yon. I appeal to Caesar. So, dinala siya sa Roma para doon siya kay Caesar. Siya yung lilitis sa kanya. So, yun po yung expression nila noon.
na ang tinatawagan nilang tagapagligtas na tutulong sa kanila ay si Caesar, yung emperor. Pag wala silang tubig sa lugar nila, tatawagan nila yung Caesar. Pagkatapos, advance yung kanilang technology rin at that time, may mga pipes sila, mga ganito kahahaba, malalaki, made of clay, parang semento rin yung mga pipes na nun, pagdugtong-dugtungin, tapos dadalhin sa kanilang lugar. Tapos itatayo nila yung statue ni Caesar, yung emperor. Every time na iigib sila, tinitingnan nila yung statue. Ito yung aming Lord. Ito yung tumutulong sa amin. Ito yung nagliligtas sa amin. Kaya nung isinulat ito ni Pablo, calling upon the name of the Lord, counter-revolutionary. Ang sinasabi niya, ang tunay na Lord ay hindi si Caesar. Ang tunay na tagapagligtas ay si Lord Jesus Christ. Can you say amen to that? Hallelujah! Kaya sa bansang Pilipinas, sa kaguluhan na nangyayari, sa Senado, sa Kongreso, kung saan-saan man, ang tagapagligtas talaga natin na inaasahan na tutulong sa atin ay si Lord Jesus Christ. Sa gitna ng mga kung saan-saang lindol sa buong mundo ang nangyayari, ang pwede nating tawagin na Lord na tutulong sa atin ay si Lord Jesus Christ. At kahit sa ating kaligtasan, araw-araw, pagdadrive, pagbibiyahe, ang ating tatawagan ay si Lord Jesus Christ. And even yung kaligtasan ng ating buhay, yung ating kaluluwa, from eternal damnation, ang ating tatawagan ay si Lord Jesus Christ. Siya lamang po ang ating tagapagligtas. So true faith always includes repentance. You cannot believe in Christ for salvation while still clinging to sin and rejecting Him as Lord. Hindi po pwede na wala yung repentance. Kasi yung calling upon the name of the Lord, ibig sabihin hindi na yung sarili mo, kasalanan mo, ang gusto mo, kundi ang Lord ang susundin mo na si Jesus Christ. Hindi pwede na sabihin mo naniniwala ka sa Kanya. Ayaw mo namang sumunod sa Kanya, sa Kanyang mga pinapasabi. So, sabi ng isang reformer na si John Calvin, can true repentance exist without faith? By no means. But although they cannot be separated, they ought to be distinguished. Okay. Yung illustration ay yung isang coin. Ito, repentance. Dito naman, faith. Distinguish sila, magkaiba sila, pero isa lang. So, ganun po yun. Parang dalawang kamay din. Meron kang faith, meron kang repentance. Magkasama po yan. Magkasama. Tingnan po natin yung nangyari dito sa prodigal son. Sa next na slide. Alam natin yung kwento ng prodigal son. Nung bunsong kapatid, kinuha niya yung mana niya at naglayas. Ginastos niya kung saan-saan, sa kahalayan, sa kalayawan, hanggang sa maubos at nagtrabaho siya sa piggery. Kaso nga lang hindi siya pinapakain ng tamang pagkain. Kaya ang kinakain niya, pagkain ng baboy. So nahirapan siya. Pero, sabi dito, sa verse 17 to 19, when he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death? I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you.
I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Okay. Nakita natin na may pananampalataya itong anak. I will set out and go back to my father. Yung tatalikod siya sa kanyang ginagawa at pupunta sa kanyang ama. Pero kasama dito yung sabi niya, Father, I have sinned. Ito yung repentance. So magkasama yung pananampalataya at pagsisisi. Dito naman sa sinabi ni Jesus Christ sa John 14. Sabi ni Jesus Christ, nung siya ay malapit na niyang iwanan ng kanyang mga disciples, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If there were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Alam nyo ang daan, sabi ni Jesus Christ. Pero ito yung sabi ni Thomas. Thomas said to him, Lord, we don't know where are you going. So how can we know the way? Paano namin malaman yung daan? Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. So mga kapatid, makita natin dito na walang iba para sa kaligtasan, walang ibang daan kundi si Jesus Christ. At ito po ang ating sineselebrate. At kung tayo ay nag-share din sa iba, walang ibang mensahe ng kaligtasan kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. Tayo po ay manalangin.